Ay, inalayo ko pala. Pinalapit ako doon pupunta yung sa kabila. Sundan natin, doon dumigo eh. Puntahan naman natin yung pinuntahan ng pastor. Susundan natin. Paalisin natin dito. Mga Katoliko yun, niloloko. Mga kapatid, pasensya na kayo ha. Yung mga born again na yan, mga tikling talaga yan, parang Iglesia ni Cristo. Ayun, nakatikais natin yung mga kapatid. Doon dumiretso yung sulpot, di ba? Doon dumiretso yung sulpot eh. Lipad daw mga aswang. Sabi ko tingin. Sagit lang mga kapatid, susundan natin. Wala yan, wala. Wala. Anong kapatid? Hindi naman galit. Mga kapatid. Hindi naman, galit naman siya galit. Aliko tayo dito. Dito dumiko yung mga mga walang yung pastor ng Oo, naloloko eh. Hindi na nakatitaste natin sila sa awat tulong ng Diyos dun sa tamang form ng born again. At magaganap yun sa tunay na iglesia. Hindi sa kanila. Buro mo, 3.5 ng 1, alam ko na babasahin, inunahan ko na. Judgmental, humahatol daw. Si Pablo humahatol, 1.13 ng tito. Hindi mo pala kilala si Pablo. Tapos susunggapan mo ako, engot. Walang nga itong mga sulpot na ito. Hindi naman ako papayag lukuhin mga kapatid nating Katoliko. Eto, nandito yata lumiko yung mga yan, mga kapatid. Tignan natin. Pinaglololo ko mga kapatid nating Katoliko eh. Dito, Brad, no? Hello, Brumago. Kamusta ka naman? Mga kapatid, pasensya na kayo kung uminit ang ulo ko ha. Pasensya na kayo. Kailangan lang talaga natin gawin yon para masindak yung mga sulpot. Kasi unang-una, 2,000 years ago, pinagpauna naman ni Apostle Paul yun in 12 line of Romans. Na nakapuotan ninyo ang anyo ng masama. Pero hindi ganung klaseng puot na susugudin tayo. Ay, naku, Pastoroto talaga oh. Kaya salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey, mga kapatid. Igtas natin yung dapat na wala niya mga ito. Mga Pastoroto ito ay. No. Sagit lang mga igsuhan mga kapatid ha. Baka yung dalawang Ha? Dito minsan na diretso yung mga mukong natin. Meron pa pala dito mga Pastoroto? Oo, marami dito. Sinasabi ko sa iyo kaya nga gusto ko mag-evangelist tayo sa bayan para masabayan yung mga loko-loko na yun. Grabe mga kapatid na Katoliko niloloko, mga inosente. Tapos nung magtatanong ako, ayaw magpatanong mga kapatid. Paano naging tunay na iglesia yan? At paano naging tunay na born again yan? Samantalang ng 3:15 of 1 Peter, hindi nasusunod ng mga mokong na born again na ito. Mokong talaga kayo, mga sekta. Alam ko ang galawan ninyo. Tapos magagalit kayo sa akin. Mga miyembro namin yung nakatikays mo. Ay, naku. Ayun ba yun? Ay, hindi. What? Baka ko nililis din. Wala. Ito, no? Yun, salamat sa Diyos. Bantayin natin lahat ng lugar dito. Kasi, dun sa farm, meron.
Meron doon. Sa awa tulong ng Diyos, nalambat natin, tumakbo yung mga aswang. Tapos dito, bale mga kapatid, ang kailangan ko lang ay magkaisa tayo. Magtulong-tulong tayo bilang mga tunay na Kristiyano. At yan, ibinili naman ni Apostolo Pablo yan sa 4:5 ng Epeso. May isang Panginoon, isang pananampalataya. Therefore, one faith tayong mga Katoliko. Kaya ako, pagkakauwi ko ng school, kahit mapagod ako, okay lang eh. Liliputin ko lugar na ito. Wait lang ha. Itong lugar na ito, liliputin ko. Tapos, sa farm, pinanggalingan namin doon sa dulo. Tapos pagpunta namin doon, punta naman sa plaza, mga kapatid. Pagpunta natin plaza, wala man na sulpot, okay na ang ating misyon. Kaya ang hinihiling ko lang, magkaisa tayo mga kapatid. Huwag tayong magprotesta laban kala Duterte, Marcos, huwag tayong makisama doon. Magkaisa tayo, magsama-sama tayo, hindi para sa kaguluhan gaya ng nasa 5:19 ng Galacia na sinasabi sa 21 na yung nagsisipagsanay nun ay walang bahagi sa langit. Magkaisa tayo dun sa sinasabi ni Kristo sa 28:19 hanggang 20 ng Mateo na na ituro natin sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ano yun? Yung ikaliligtas na aral, 15:2 ng unang Korinto. Hindi yung kukuha ka lang ng talata, gaya ng mga born again, 3:16 lang nandyan, 3:5 lang nandyan, ligtas ka na. Kaingutan ng mga pastor ng demonyo yan, mga kapatid. Kaya pupunahin ko yung mga yan eh. Utos naman yun eh. Tapos magagalit sa akin. Ano ko problema na itong tik-tik na ito? Ayun. Kaya, magpapatuloy tayo mga kapatid. Wala na yata, Pagod ako. Ikaw, Bro Mago, ano masasabi mo sa katikisim tsaka pagpuna sa mga sulpot? Okay naman. Ayun din yata. Pastor ba yun? Ay, hindi. Alam ko pastor eh. Hindi natin pwedeng hayaan mga pastor dito, bro. Ayun si. Hindi naman hindi naman nag-aakay, no? Oras na may akay ng mga Katoliko, puntahan natin. Wala na, no? Wala na. Yun, salamat sa Diyos. Ito ang view dito mga kapatid. Ayan. Building. Sa Manila. Siguro mga kapatid, maraming mga sulpot rin doon sa lugar na yun. Maraming sulpot doon eh. Diba? Tapos, ang lugar dito ay ganito mga kapatid. Ayan. Ngayon, sa awa tulong ng Diyos, nakapagpundar na tayo ng speaker dahil may isang kapatid na nag-donate. Huwag na natin sabihin siguro yung pangalan dahil lalabagin natin yung sinabi ni Kristo sa 1 ng Mateo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Gaya ng mga mapagpaimbabaw. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, at yung ka-impokrit yung na kayo mga kapatid yung mga pangalan ng mga tulong sa atin para makabili tayo ng speaker kasi mahal ko kayo mga kapatid eh. Ayoko malabag ninyo yung 6:1 ng Mateo di bali kung mga pastorotot eh. Ayos. Ayan. Pagalitan mo yung mga sulpot na yan. Huli ka balbon. Ayan. Ingat kayo watching from Australia. I am blessed. Cyril, Dream, Skylove, Ariel. Magandang hapon sa inyo. Ana Ariego. Si Bro Emmanuel. Hello. Hello bro. Ayan. Feli ko. Johnny, Menong Angeles, Tita Buntot, Leon Angulo Manggilindad, Bodybuilder Shokla? Ba't may ganitong pangalan dito, Bodybuilder Shokla? Sino ba to? Ayan, Skylab, always be humble. Sige po mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na kung medyo uminit yung ulo ko kanina kasi sinugod tayo eh. Ang init niya sa atin.
Mga true Christian daw sila, wala daw sa atin ng Espiritu ng Diyos, pambihira, no? Sino kaya yung walang Espiritu ng Diyos? Yan ang manununtok. O tayo na ikinakatikis lang at iniligtas sa apo yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Bro Carlo. Ay, hello Bro Carlo. Mga Magandang hapon, Bro Jared. Sana mapagod sa pagsuwi sa maling aral. Danny Servado Abakhan. Marion Lloyd Alde, always humble. Hi. Syempre naman, kapatid, tatak CFD tayo, Tatak CFD, humble dapat. Coach Kanyada, Rico Aguilar, Marge Granada, Moises Casaberde, Rebecca Gildo. Words and demonyo sila. Exorcist natin yan, deliverance natin yung mga sulpot. Watching from Mandawi, Cebu, si Brocots, Kanyada. Ayun nga mga kapatid, 4 na kaluluwa ang nailayo natin sa mga sulpot sa awa tulong ng Diyos. Kaya yung mga nanonood dyan, ang mga kakilala ko, ayan nakikita ko, banggain mo lahat ng mga 10% dyan, Louie, kasi lumayo na kayo dahil may bili naman na si Apostolo Pablo. Kaya nga nang binasa ko yung 17 of Galatians at nasa unang Thessalonica 5:22. Sundin na lang at magbulay-bulay tayo. Gumawa tayo ng mabuti, 2 ng Efeso, sapagkat kung alam natin yung paggawa ng mabuti, hindi natin gawin, magkasala tayo lahat, 4:17 ng Santiago. At isa dun sa alam kong gawang mabuti na ginagawa ko, pag hindi ko ginawa, mortal sin, dahil sinasadya, 10:26 ng Hebreo, at maaaring maiwala ko yung kaligtasan ko, ikalawang 1:8, isa doon yung pagpuna ng mali. Kaya habang andito ako, habang may dila ako, habang nakalakad ako, habang ito yung si kapatid na Mago, mga kapatid, hindi tayo titigil. Kaya kayo mga sulpot, huhulihin ko kayo. Tandaan nyo yung mga sulpot kayo. Huhulihin ko kayo. Kahit saan kayo dito sa binyan, huhulihin ko kayo mga sulpot. Sinasabi ko sa inyo. At pag may nakita ako na inaakay nyo, kayong mga born again kayo, isa lang ang pupuntahan nyo, hampasin ko kayo ng aral. Wala ba sa Biblia yon? Nasa Biblia yon. 2:27 ng Apokalipsis. Yung pamalong bakal na sinasabi doon, yun yung sandata ng mga apostol na hindi laban sa laman sa 2 Korinto 10:4-5. Kaya gibain namin yung maling pananampalataya nyo na pinangloloko nyo sa mga kapatid namin Katoliko. Muli mga kapatid, hanggang dito na lang ulit. Salamat sa Diyos. May drone mga kapatid. Huling-huli. Ayan, ikaw ano masasabi mo kapatid naman? Kamusta po kayo? Paalam na tayo. Salamat po sa Diyos. Sinatanawa ko kayo. Ingatan naman mga kapatid.